May tanong sa akin, nakikipag-cooperate kami sa barangay nyo. Hinihintay lang namin ng letter of action regarding sa pagbisita sa bahay nyo. Pakihanda ang posibleng gamit na pwedeng alternate na pambayad sa pagkakautang mo. Anumang gamit ay pwede naming tanggapin. Huwag kang mag-alala. Idadaan natin to sa maayos na paraan at hindi persahan. Lahat po ay may papel at may pirmahan. Hihintayin namin ang confirmation mo ngayon. Tama po ba itong pamamaraan ng paniningil ng Ola Boss Ray? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung tama po ba yung ganitong pamamaraan ng paniningil nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga nila, nakikipag-coordinate daw po sila sa inyong barangay at hinihintay lang po yung letter of action regarding sa pagbisita sa inyong bahay. Okay? Tapos nagsabi pa, pakihanda daw po yung posibleng gamit na pwedeng alternative or alternate na pambayad doon sa pagkakautang nyo daw po. Tapos ano daw po mang gamit, pwede nilang tanggapin. At wag daw po mag-alala, idadaan daw po nila sa maayos na pamamaraan at hindi persahan. Tapos sabi pa nila, lahat daw po ay may papel at pirmahan. Pero, hinihintay po nila yung inyong confirmation. So, ang tanong nyo po, tama po ba itong pamamaraan ng paniningil ng mga bugok at abusadong online lending apps? Well, definitely, hindi po tama yan. Bakit? Tingnan nyo po, ha? Yung sinasabi nila, nakikipag-coordinate daw sila sa barangay. Okay? Hinihintay lang yung letter of action. Ano yung letter of action? Sige nga po. Kung sila po talaga, ay may alam sa paniningil, pwede naman sila doon diretso sa bahay ninyo. Hindi na sila kailangan po, dumaan pa sa barangay. Kasama naman ho yun, yung pag-field visit. Okay, yung home visit po, kasama yan. Legal ho yan. Kaya lang, importante na dapat sinusunod po, yung nakasaad po sa pinalabas na memorandum po ng SEC doon sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal hong mangharas, bawal mangpanggap, bawal mangwalangya. Okay? Itong ginagawa nila to, pangwawalang yan na to Bakit ko sinabi? Tingnan nyo Niloloko at nililin lang kayo. Kasi hindi naman nila dapat dumaan ng barangay. Totoo po yan. Bakit? Kasi po, kung sila po, ay registered sa SEC, meaning sila po ay juridical entity. Okay? Meaning, hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay. Kasi po, ang juridical entity, may kakayanan po yan magdemanda. Ngayon, kung sila naman po'y illegal, ay wala silang karapatan. Hindi po talaga sila tatangkilikin doon. Dahil wala naman sila papakitang rehistro So, di po ba? Tsaka, sa simula pa lang po, ng pangungutang sa mga illegal at abusadong online lending apps, yung mga hindi registered, illegal na kagad. Hindi na valid. Ba't sila tatangkilikin sa barangay? Sige nga po. Diba? Tsaka, ito ho, may nilabas na po kasi dyan, ang Supreme Court. May circular po yan na hindi na po nila tatangkilikin. Pagka yan po ay juridical entity, organisasyon. Ikatikas-tikas ng ulo ng mga bugok na yan. Hindi ho nila alam yun. Lagi nilang ipinipilit yung barangay na yan. Hindi naman sila po pwede na dyan. Tsaka letter of action? Sige nga. Hindi nyo kailangan ng sinasabi nyo letter of action. Hindi ko alam kung anong klaseng letter yan Kasi kung talaga kayo'y marunong maningil at alam nyo yung proseso, pwede kayo bumisita sa bahay Pero ulitin ko, kagaya na sinabi ko kanina,
Kailangan sinusunod nyo yung nakasaad doon sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Okay? Pag sinabi ko sinusunod, lahat ng bawal doon dapat hindi nyo ginagawa. Okay? Oh, maliwanag yun, ha? Tapos may sinasabi dito. Pakihanda na raw po yung posibleng gamit na pwedeng alternate na pambayad sa pagkakautang. Okay? Ano man daw gamit ay pwede lang tanggapin. Tapos sabi pa, huwag kang mag-alala, idadaan natin sa maayos na paraan at hindi persahan. Okay? Lahat po may papel at may pirmahan. Luko-luko. Bakit? Meron ka bang court order? Para ikaw mag-garnish ng gamit? Ha? Walang ganyan. Okay? Para ang isang lending, isang financing, o anumang pautangan, ay makapaghatak ng gamit, dapat po yan may writ of execution. Okay? At, ang maghahatak po niyan, hindi yung mga bugo katapusadong online lending apps na yan. Okay? Sheriff po. Okay? So, para makakuha ka or magkaroon ka ng writ of execution, dapat may naipanalo ka munang kaso sa small claims court. Mga siraulo kayo. Saan? Sige nga. Bawal yan gagawin ninyo. Pag nanakaw yan, pwede nyo silang kasuhan. At tapos sasabihin nila, wala daw persahan. Persahan yung gagawin nyo na yan. Papipirmahin nyo sa illegal na papel na tinatanggap nila or kumbaga pumapayag sila, nahatakin nyo. Hindi illegal yun. Bawal yan. Ginagawa nyo na yan. Napakarami hong gumagawa niyan. Bawal yan. Pwede nyo silang i-demanda dyan. Pag nanakaw yun Hindi ho po pwede na maghatak ng gamit nakatumbas dun sa inutang kung wala pong court order. Tandaan nyo po yan. Lagi nyo pong tatandaan yan. Bawal na bawal po yan maghatak. Okay? Kasi po ang nautang pera O di dapat pera din na po ba? Ang babayaran, di ba? Ewan ko ba itong mga bugok na to? Saka ito pa, kaya nyo ba talagang gawin na pumunta doon sa bahay ng kliyente ninyo? Sabihin na natin, isama nyo na barangay. Sige. Isama nyo na lahat ng kung sino mang Poncio Pilato gusto nyo isama. Makakapunta ba kayo? Hindi. Di ba? Hindi ko maintindihan sa inyo bakit pinipilit nyo yung ganyang klase ng diskarte. Ha? Kung kayo talaga marunong maningil, hindi ganyan. Di ba? Tsaka kung kayo talaga meron kayo legal department na pinananakot nyo sa mga kliyente ninyo, bakit ganyan ang approach nyo? Sige nga. Ilang beses ko na sinasabi yan. It all starts dun sa pamamaraan po nila ng pagpapautang. Dun pa lamang po sa simula, mali na, wala na. Wala tayong patutunguhan yan. Di ho ba? Tingnan nyo, di ba? Pagpapautang yan, hindi man lang sinabi dun sa kliyente na ito po ang na-approve sa inyo. Or minsan nga, sasabihin na-approve ito. Let's say, approve 10,000. Pero i-disburse 1,000 pesos. Di ba? Bakit 1,000 pesos? Kasi 2,000 lang yung na-approve talaga. Di ba? Hindi man lang in-inform or dinisclose dun sa kliyente. Yung utang. Diba? Magkano talaga yung na-disburse? Magkano yung interest? Magkano binawas? Magkano amortization? Kailan ang first due date? Walang ganun. Samantalang importante yun. Diba? And not only that, hindi nagka-credit investigate yung mga bugok na yan. Diba? Tapos babanat ng ganyan. Nakita nyo? Wala silang alam, diba? Dun sa kanilang kliyente talaga. Hindi nga nila alam kung saan nakatira yan Samantalang, yung kliyente nagbigay ng information. 'Di ba? Kasi madalas yan may mga messages 'di ba? Nalaman na namin kung saan kayo nakatira. Natural, alam nyo kasi binigay sa inyo yung address Mga ba kayo talaga? 'Di ba? Yan ang mahirap sa maling pamamaraan ng pagpapautang. Sana pupunta sa maling pamamaraan ng paniningil. 'Di ba? Yan ganyan, takutan, walang yaan. Diba? Doon po siya nagpadala ng katanungan na to, Hindi yan ang tamang pamamaraan ng paniningil. Okay? Kasi ang tamang pamamaraan ng paniningil, nagsisimula po yan sa tamang pamamaraan ng pagpapautang. Dapat well-informed kayo. Alam nyo kung magkano yung na-approve sa inyo. Dapat sumasang-ayon kayo doon sa na-approve.
Pag sumang-ayon kayo doon sa na-approve na yon, ngayon dapat i-discuss. Magkano ibabawas para doon sa processing fee? Magkano idadagdag na interest rate? Gaano katagal ang termino? Okay? Ilan ang due date? Kailan ang first due date? May penalty ba yan? Lahat yun i-discuss at dapat sumasang-ayon. Hindi pwede disburse na ng disburse. Kasi importante na maintindihan po nung kliyente or nung customer na yon yung kanyang obligasyon para hindi ho tayo umaabot sa ganito. Kasi ho, kaya maraming hindi nakakabayad dyan sa mga buko katapusadong online lending apps kasi ho, walang alam yung kliyente dun sa utang. Oh, kung educate yan dun sa sa kanyang utang, malalaman niya na ito pala due date ko, mapaplano niya. Di ba? Mga bugo kasi kayo magpautang eh. Oh, 'di ba? Tapos ito pa masakit niya sa mga 'yan. 7 araw sasabihin, 'di ba? Pero 5 araw pa lang maniningil na. 'Di ba? Hindi marunong magbilang ang mga damuho eh. Mariosep na 'yan. Oh, 'di ba? Totoo 'yan. 5 araw pa lang pinipilit niyo na singilin. Pag hindi niyo makontak, saan kayo pupunta? Doon sa mga ninakaw niyo. Oh, mga damuho kayo. Diba? Nanakawin nyo yung mga contact details, tapos bubuligligin ninyo. Walang kinalaman sa utang, sisingilin nyo. May mga siraulo kayo talaga, ano? Mario, doon ho sa nagpadala ng katanungan na to, well, pagka ho, naramdaman po ninyo, ganyan, yung ginawalang yako, hinaras kayo, nandyan po SEC. Andyan po ang NPC, National Privacy Commission, NBI, PNP, andyan din po ang PAO. Mag-file po kayo ng complaint. Now, pag kaya na raid, hindi po pwedeng lang yun, matapos lang doon sa raid yun. I-demanda nyo. Di po ba? Ituloy nyo. Kasi pagka hanggang doon lang sa raid, hindi ko doon natatapos yun. Kailangan nyo mademanda para yan, masampahan ng kaso, di ba? Pag nasampahan ng kaso yan, bibistayin. Pag nabistay yan, at nagdesisyon na sinabi, kailangan magmulta yan, makulong yan, at least, di ba? Let's say, sige, mapagod ka na dun sa pero yung effort mo, kumbaga, yung magiging resulta nun, well-deserved mo. Merong may danyos siya na ibabayad sa inyo, na ibibigay. Pag talaga napatunayan na winalang niya kayo niyan. Okay? And definitely naman, papanig naman sa inyo po ang batas natin eh. Di po ba? Meron nang di ba, ruling ginawa dun sa isang bugo katapusadong online lending apps, di po ba pinagmulta? Oh. So, ibig sabihin ho, gumagawa talaga ng paraan. It's just that kasi po, tayo, na mga nakahiram na inabuso, sinasawalang bahala natin. Tapos na tayo sa pagko-complain. Okay? Doon lang tayo natatapos. Dapat susundutin natin yun. Hindi po pwedeng ganon. Kung tayo po talaga inabuso, lang niya, ay talagang natin. Diba? Tapos, syempre, may obligasyon tayo. Di po ba? Bayaran nun natin. Kung yan po, bugo katapusadong online lending apps, ibig sabihin, illegal. Kung magkano lang po yung dinisburse, yun lang po ang bayaran po ninyo. Now, kung yan illegitimate, registered, kasama sa online lending platform, makipag-ugnayan kayo. Pero kung kayo po aabusuhin pa rin at walang yan, abay, isang tabi nyo. Mas importante po yung ating mental health. Tandaan nyo po yan. Okay? Pagka po tayo nakakaramdam na anxiety at depression, maghanap tayo ng tao makakausap po natin. Okay? Kasi importante yun na meron tayong outlet, may nasasabihan tayo. Hindi po pwede natin suluhin yan. Kundi talagang doon ang diretsyo natin sa pagkakaroon po na anxiety at depression. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.